Pag qualified, ang daming nakatiwangwang na condominium units na dinevelop ng private contractors or private corporation. Buksan na lamang ninyo yung financing. Maging aggressive na lang ang pamahalaan sa financing. Bakit? Wala naman kayong maide-deliver na socialized housing units eh. Hayaan na ninyo na mangutang yung mga taong gobyerno, may capacity to pay naman yan. Of course, titingnan lang ninyo, yung kaya nilang bayaran. Bigyan sana sila ng long-term loan or lease-to-own program. Ang daming pera ng pamahalaan. Ninanakaw lang gamit ang infrastructure projects kuno ng DPWH, gamit ang flood control projects kuno ng Marcos Jr. administration. Hanggang ngayon ay walang napaparusahan. Ang i-highlight siguro sa SONA na ikulong si Senador Dante Marcoleta, hindi tungkol sa flood control projects yan. Hindi yan dahil sa ghost flood control projects. Hindi yan dahil sa flood control scam. Hindi yan dahil sa flood control corruption. Hindi yan dahil sa substandard ghost flood control projects. Yan ay dahil sa political persecution. Alam naman ng mga huwes yan, wala namang plunder dyan. So dito sa pabahay, para naman magkaroon ng semblance na merong economic activity, something is going on in the country in terms of our economy, bigyan ng long-term loan or lease to own yung mga kawani ng gobyerno. Yung ating mga nagbubuwis ng buhay. Yan ang ating dapat prioridad. Hindi yung nagwawaldas at nagnanakaw ng buwis ng sambayan ng Pilipino. Of the nation is unsound. Sa Lunes, ang tabayanan ninyo, kung may interest pa kayo, pero ang dami ko nakausap, pati mga negosyante, ay hindi na interesado na pakinggan pa itong panglimang yugto ng SONA or may tuturing nating State of No Achievement, SONA 2026, State of No Accomplishment ng kasalukuyang administrasyon. State of the nation is unsound. Alam ninyo, sa buhay ho ng tao, minsan mas minararapat ng ilan o kung hindi man ng karamihan upang hindi malunod, manahimik at sumabay na lamang sa agos. Muna, pansamantala upang hindi ka malunod. Huwag mong kontrahin ang agos, ika nga. Subalit dumarating yung panahon na kinakailangan natin na harapin ang hamon ng panahon at pagkakataon. Kinakailangan nating sumagwan ng laban sa daloy ng tubig sa dagat o ng tubig sa ilog. Kinakailangan nating manindigan, kinakailangan nating kumprontahin ang katotohanan at kinakailangan nating ipaliwanag sa higit na maraming Pilipino that our state of the nation today is unsound. Gabay ito bago kayo mabudol kung kayo man ay manunood sa Lunes diyan sa panglimang edisyon o panglimang yugto ng State of No Achievement or State of No Accomplishment. Joy de los Reyes, salamat. So dito naman na natin makikita, lalagyan natin ng konteksto. Hindi ito basta't kritiko lamang o tinig lamang ng tunay na oposisyon with emphasis on tunay na oposisyon. Marami diyan nagpapanggap na oposisyon pero tumanggap naman ng mali-maletang pera galing sa pondo ng flood control projects. Hindi oposisyon yun. Marami riyan nagpapanggap na oposisyon pero hindi naman makasigaw ng panagutin si Bongbong Marcos sa korupsyon at kurakot na nagaganap sa ating bansa. Marami riyan nagpapanggap na oposisyon pero hindi masabing Marcos resign. So dito po maririnig ninyo ang tunay na kalagayan ng ating bansa sa tunay na oposisyon. Ito ang pananaw namin sa tunay na oposisyon, again with emphasis on tunay na oposisyon. State of the nation is unsound. Hindi po ito basta't sabi-sabi lamang o pero
Hindi po ito basta sabi-sabi lamang at walang basihan. Lagyan natin ng tamang konteksto at nang hindi po kayo maligaw. Ano? State of no achievement. Atras tayo kung saan nagsimula yung unang yugto ng State of the Nation supposedly ni Bongbong Marcos. July of 2022, ang halaga ng dolyar kontra piso, this was July of 2022. July of 2022, ang halaga ng palitan ng isang dolyar kontra piso ay 55 pesos and 4 centavos. July 2022. Fast forward, July of 2026, July 23, 2026 to be exact, ngayong araw, ang palitan ng piso kontra dolyar ay pumalo na sa 61 pesos and 74 centavos. Malaki yun mga kababayan. Napakalaki ng itinaas ng halaga ng dolyar, napakalaki ng ibinagsak ng piso sa loob lamang ng 4 na taon na pagiging Pangulo ni Bongbong Marcos. Kaya nga yung ating pamagat, State of the Nation is unsound. Again, we will put context, meaning, figures, and facts kung bakit tayo nagsasabi na sa papalapit na ikalimang yugto ng state of no achievement or state of no accomplishment ni Bongbong Marcos bago kayo pagtangkaang budulin na naman sa Lunes, ilalatag na natin yung factual background and factual antecedent bago tayo dumating ngayon dito sa taong 2026. Again, 2022 July, ang halaga ng piso kontra dolyar ay tanging 55 and 4 centavos lamang. 55 pesos and 4 centavos. 4 years after July of 2026, ang halaga ng piso kontra dolyar ay 61 pesos and 74 centavos. Yan na ngayon, daos-dos ang halaga ng piso. No? Batiin lang natin ang ating kaibigan na hindi natitinag ang kanyang pagsama at pakikipaglaban at pakikisa sa akin, ang aking kaibigan, Asam, ulang kaya ng Mindanao. Maraming salamat sa iyo, Asam. At patuloy ho kayo mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-follow yung nasa Facebook. Mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe po yung nasa YouTube. Yun po yung aking munting hiling at lambing sa inyo upang higit na marami ang makarinig, makanood, at maging bahagi ng ating live. So yun po yung ating simula lamang. State of the Nation is unsound. Punta po tayo sa GDP. Lagyan natin ng numero yung ating mga pinag-uusapan at pag-uusapan ngayong tanghali para nasa tamang konteksto. Noong 2022, nung nanumpa ang Bongbong Marcos bilang Pangulo, second quarter, June 30, siya nanumpa. Yun ang start ng termino ng kahit na sinong Pangulo. Ang ating GDP nung second quarter, base sa aking pagsasaliksik, ay 7.4%. Ang GDP, second quarter of 2022. At yung 7.4% na GDP na yan ay second highest growth rate sa buong ASEAN. Pangalawa tayo sa pinakamataas o pangalawa ang ating ekonomiya na may pinakamataas na growth rate sa buong ASEAN noong second quarter of 2022. Ano ang nangyari 4 na taong makalipas ng panunungkulan ni Bongbong Marcos bilang presidente? Wala pa po yung figure for the second quarter of 2026. Kaya ang maibibigay ko lamang sa inyo, yung ating GDP 2026 first quarter. Lagyan natin ng comparison para maintindihan ninyo that the state of the nation is really unsound
the state of the nation is really unwell. At yung sonang magaganap para sa aking paningin, ibig sabihin yan, another year of state of no achievement, another year of state of no accomplishment. Yung GDP noong 2022, second quarter, 7.4%. 2022 ito. Ngayong 2026, first quarter GDP, sadsad, 2.8%. Yung second highest growth rate natin sa buong ASEAN, second quarter of June of 2022. Second quarter of 2022, 7.4%. Sa ngayon, ang ating GDP base sa first quarter figure ay 2.8%. Tinataya ng maraming ekonomista, pribado at pampublikong ekonomista na ang ating projected growth o paglago ng ating ekonomiya ngayong paparating na second quarter figure, i-release po yan, I think first quarter of August, tinatayang 2.6% lamang. Mababa yan. Napakababa niyan. Mang Inasar, sabi ni Mang Inasar. Thank you, Julius Avindula. May God bless you too. Si Bernadette, good afternoon din sa'yo. Kay Maribel Santos watching from California, USA. Kasama rin natin si Josephine Pacheco. Si @Charmal Convlog from Hong Kong, si Kimberly Quincy, so yan yung ating pangalawang basihan. Tungo po tayo. Marami po salamat sa halos 900 na live viewers natin. Sana ho ay patuloy kayong makibahagi, mag-like, mag-comment, mag-share po sa Facebook at sa YouTube. No? Yung second quarter, mahalaga ito. Yung second quarter debt to GDP, yung sukat ho ng yung galaw ng ating o paglago ng ating ekonomiya kontra doon sa ating pagkakautang. Noong 2022, ang ating debt to GDP ay 62.1%. Elevated, mataas. Diba? Panahon ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 62.1% ang ating debt to GDP noong second quarter of 2022. Bakit nga naman hindi? Hindi ba ang sinabi ko sa inyo, yung prudential threshold ng debt to GDP sa mga emerging or developing economy kagaya ng Pilipinas ay 60%. Huwag kayong mawawaglit na noong 2019, 2020, 2021 hanggang 22, tayo ay nasa ilalim pa ng COVID-19 pandemic. Kanya kinakailangan nating umutang upang matustusan yung mga pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino nung may lockdown. Nung walang face-to-face classes, nung walang face-to-face o in-person reporting sa mga trabaho, yung merong lockdown, yung merong curfew na hindi makagalaw o restricted ang movement natin. So second quarter of 2022, debt to GDP 62.1%. But meron po tayo dyan, we were still reeling and recovering from the ongoing COVID-19 pandemic. That time. Ngayon po tayo, fast forward, first quarter of 2026. Ang ating debt to GDP ay 65.2%. Wala namang COVID, wala namang pandemic. 65.2%. At ito na, yung masasabi nating we have reached our full, kumbaga pa sa isang factory, we have reached our full operating capacity. 65.2% ang ating debt to GDP ngayon, habang ang namumuno ay si Bongbong Marcos. Ito na rin ang pinakamataas na debt to GDP ratio ng Pilipinas na nakita natin for the past 21 years.
Yan ang estado ng ating bansa ngayon. Kanya nga yung ating pamagat, State of the Nation is unsound. And we are putting context dito sa ating pamagat, sa ating paksa ngayong tanghali. Punta po tayo ngayon. Kung meron tayong debt to GDP, para lahigit ninyong maunawaan, yung ating pambansang pagkakautang. Nung second quarter of 2022, nung linisan na ni Pangulong Duterte ang pagkapangulo dahil end of term siya, rinispeto niya yung pagtatapos ng kanyang termino, 6 na taon lang. Ang debt total ng Pilipinas nung as of second quarter of 2022, pakilista po ninyo ito, 12.79 trillion. 12.79 trillion ang pagkakautang ng Pilipinas nung lisanin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagkapanguluhan. Pagkatapos ng 4 na taon, dami nating manonood at supporters from Japan. Maraming salamat sa inyo. At of course, ang Hong Kong, kasali rin ang Hong Kong. So ngayon, sa kasalukuyan, from 12.79 trillion pesos noong taong 2022 second quarter, ang pambansang pagkakautang ng Pilipinas ngayon, as of end May 2026, ay 18.55 trillion pesos. Makikita ninyo yung laki ng itinalon. Halos 6 na trilyong piso. 18.55 trillion pesos ngayon ang ating pambansang pagkakautang. Hindi po libre yan. Babayaran ng bawat Pilipino itong 18.55 trillion. Na nung nag-assume si Bongbong Marcos bilang Pangulo nung second quarter of 2022 ay nasa 12.79 trillion lamang ang ating pambansang pagkakautang. Yan ang konteksto kung bakit nating sinasabing the state of the nation is unsound. Lumobo ang ating pagkakautang, lumobo ang ating debt to GDP, lagpas-lagpas na doon sa international prudential threshold kung tawagin. Ang ating GDP daos-dos, July of 2022, 7.4%. Pangalawa sa pinakamalaki sa buong ASEAN. Ngayon, ang ating debt to ang ating ekonomiya, ang ating GDP 2.8% lamang. Ang halaga ng piso noong July of 2022 kontra dolyar 55 pesos and 4 centavos. Ang halaga ng piso ngayon habang tayo nagsasagawa ng live podcast na may pamagat State of the Nation is unsound, 61 pesos and 74 centavos. Lumobo ang ating pagkakautang. Saan napunta ang pera nating mga Pilipino? Lagyan pa rin natin, ilatag natin. Meron tayong public school classroom shortage. Malinaw yan. Hindi naman nawala itong public school classroom shortage. Pakikita ko lamang sa inyo, higit na lumobo dito sa ilalim ng Marcos administration para hindi kayo mabudol sa state of no achievement na magaganap diyan sa Lunes. Para lang magabayan kayo. Ang kakulangan ng ating classroom ay nasa pagitan ng 145 to 165,000 units. Yan po yung bilang ng classroom na mayroon tayong kakulangan pagdating sa public school education system. Napakalaki, napakalaki. Atras tayo ng kaunti. This is now 2026. Baka naman noong 2022 meron pa rin kulang na classroom. Meron. Noong 2022, lagyan natin ng objective and fair context ang ating talakayan ngayong tanghali. In 2022, ang kakulangan ng classroom ay 91,000 classrooms. 91, malaki na rin. Pero lagyan din natin ng tamang konteksto. Hindi ba't natigil ang in-person or face-to-face na pagpunta sa eskwela, whether public or private? So nung nagbukas muli yung face-to-face
o in-person classes, whether public or private, public lang tayo. Talagang lolobo yung kakulangan ng classroom. Bakit? Hindi ba't merong mga naging estudyante na naging first grader, second grader, or first year high school, second year high school, habang tayo ay nasa ilalim ng pandemya. Kaya nung nagbukas muli yung in-person or face-to-face noong 2022, lumobo yung kakulangan natin ng classroom when there was a resumption of in-person classes. Normal yon. So may kulang pa rin. Kaya lamang kung titingnan mo, ibabangga mo doon sa laki ng pagkakautang at sa laki ng inutang ng Marcos Jr. Administration from 12.79 trillion noong 2022, ang ating pambansang pagkakautang para po lahat kayo'y kasali because lahat tayo invested dapat sa usaping ito, 18.55 trillion. Napakalaki nito. And yet, sa backdrop na may 18.55 trillion ang ating pambansang pagkakautang, higit din lumobo yung kakulangan sa ating mga silid-aralan. From 91,000 noong 2022, ngayon ay nasa maximum na or ceiling na 165,000 classrooms. Ang laki ng inutang, trilyon-trilyon piso, kulang pa rin ng classroom. Kaya naman, marami ngayon sa ating mga estudyante ay nagsisiksikan, nagtsatsaga dyan sa multiple shift. May shifting na yung nasa public schools. At pinagkakasya yung mga more or less 80 students. 80 estudyante pinagkakasya sa isang classroom na ang sukat ay yakma lamang para sa 40 students. Talagang siniksik sila na parang sardinas. Walang eksaherasyon yun. Magpunta kayo sa public schools bukod sa shifting yung eskwela, klase ng ating mga kabataan, siksikan pa sila. Bakit nga naman hindi? Sa dami ng kulang ng classrooms. Yung standard 40-seater or 40 capacity classrooms, ngayon doble, nagiging 80, siksikan. Hindi na conducive for learning ang sitwasyon ng ating public school education system. Marami pa dyan. Hindi ba nung COVID, maraming nawalan ng trabaho, hanap buhay na nalugi, hanap buhay na nagsara, marami yung napatira ng income, kanya marami yung mga nasa private school na pilitan na obliga. Ayaw man ng kanilang mga magulang. Siyempre, yan naman ang pangarap ng bawat magulang, mabigyan ng dekalidad na edukasyon yung kanilang mga anak. No? Pero napilitan na obliga dahil maraming nawalan ng trabaho, hanap buhay na nagsara, negosyong nalugi. So from private, naobliga silang lumipat sa public. Kaya nagkaroon that time ng around 91,000 shortage sa classrooms dahil nga yung immediate lead up to resumption of in-person classes. So yan ang sitwasyon ng ating bansa. After 4 years, SONA, state of no achievement pa rin. State of no accomplishment pa rin. Kaya nga akma yung ating pamagat na state of the nation is unsound. Hindi natin pwedeng dayain yan. At ramdam yan. Ramdam ninyo yan. Araw-araw kayo nagtatrabaho, ramdam ninyo yan. Ramdam ninyo yung hindi mapigilang pagtaas ng produktong petrolyo at kung gaano kabilis ang pagtaas ng produktong petrolyo pagka nag-normalize naman ang sitwasyon sa gitnang silangan, napakakupad, napakabagal, daig pa ang pag-usad ng pagong sa pagbalik at pagbaba ng presyo. Duard Tan, maraming salamat sa iyo from Seattle watching. Si Eagle Weng PS, bahagi siya ng Reforma Pilipinas. Salamat sa iyong pagsubaybay. Si BBS Las Vegas. Sana patuloy kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share, mag-follow. Yung share po, napakahalaga niyan.
Napakahalaga niyan. Si Olivia Falconete, may God bless you and your family too. Si At Danggoy from, parang danggit ito, At Danggoy from Hong Kong. Si Nenita Tapia from Batangas. Si Nenita Tapia from Batangas. Si Christine Teves Gutierrez, kasama natin ito from Malolos City, Bulacan, ang makasaysayang lalawigan ng Bulacan. So yan yung ating pinag-uusapan ngayon na bakit natin nasasabing the state of the nation is unsound. Ngayon, itong backdrop na ito, gagamitin natin, tatandaan ninyo na noong 2025, kinikilala ito as the most corrupt budget. Pinirmahan ni Bongbong Marcos sa kabila ng ating pagpoprotesta, sa kabila ng ating pagsampa ng kaso dahil ito'y the most corrupt, unconstitutional, invalid, unlawful. Hitik, siksik, liglig ng kurakot at korupsyon itong 2025 national budget. Grabe ang korupsyon dito. Alam na niya na meron tayong backlog na 165,000 classrooms. Lumobo ito. At sa kabila niyan, noong 2025, 22 classrooms lang ang ipinagawa ng kanyang administrasyon. Ito yung dapat ninyong antabayanan kung kayo man ay mag-aaksaya ng panahong makinig diyan sa darating na SONA sa Lunes, yung State of No Achievement. And ito linalatag ko sa inyo yung mga katotohanan. 2025 gamit ang most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Tanging 22 classroom, 22 classrooms lamang ang ipinagawa ng Marcos Jr. administration. 22 classrooms. Alam ninyo ang ating backlog, 165,000 classrooms. Alam nila yon. Gumawa na sila ng target, mga kababayan. Ang target nila, magpapatayo ng 1,700 classrooms. 1,700 na nga lang. It will not even make a dent doon sa kakulangan 165,000 classrooms. And yet, gamit ang most corrupt budget ng Pilipinas, ang ipinatayo lamang ng Marcos Jr. administration ay 22 classrooms. 22. No? Bakit? Bakit 22 lang? Dahil ba walang pera ang DepEd? Dahil ba walang pera ang DPWH? Dahil ba walang pera na inilaan para sa infrastruktura katulad ng classrooms? Hindi. Napakaraming pera. Gamit ang most corrupt 2025 national budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit nagkaganoon? Sapagkat inuna nila kalikutin, kurakutin at mauwi sa korupsyon yung kanilang ibinidang 5,500 ghosts flood control o kaya 5,500 substandard flood control projects. Sinakripisyo hindi lamang ang edukasyon, pag-aaral at kinabukasan ng kabataang Pilipino, ninakaw pa yung laging sanhi ng ating mga problema, yung baha, ninakaw pa yung pondo sa flood control projects. Kung meron man kayo nakitang flood control projects, iyan ay substandard flood control projects. Hindi pa rin hanggang sa ngayon iniimbestigahan ng Senado yung Blue Ribbon Committee na yan. Wala na. Ang kanilang pantakip, yung budol na impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte. 1,700 classrooms na nga lang ang target na ipagawa noong 2025. Ang napagawa lamang ay 22 dahil prioridad ng Marcos Jr. administration yung binidang 5,500 ghost flood control projects
laman din yan ng SONA niya, yung state of no accomplishment, yung state of no achievement. Matagal na nating pinapanukala bilang Pilipino dito sa ating pahina para matigilan, para maabatan yung kurakot at korupsyon, maging sa pagtayo ng school buildings o dili kaya yung pagtayo o pagbuo ng ating flood control projects. Wala naman tayo sa gera. Wala naman tayong hinaharap na digmaan. Merong engineering brigade ang ating Armed Forces of the Philippines para matigilan yung kurakot at korupsyon, matigil yung tongpats ng mga contractors at ng mga magnanakaw, korap at kurakot na private contractors, private construction company. Dapat let us utilize the AFP Engineering Brigade. Hindi man nila kayanin lahat. Malaking bahagi ng kakulangan ng silid-aralan matutugunan na. Sapagkat hindi lamang patungkol ito sa may magkaroon sana ng accomplishment ang Marcos Jr. Administration. Hindi importante yan eh. Ang importante yung napabayaan na edukasyon at isinugal na kinabukasan ng ating mga kabataan. Let us utilize the Armed Forces of the Philippines. Let us utilize the DPWH engineers, employees. Ang dami niyan. Tasking natin siguro yung 1,700 na target last year. Kung hindi ninako ang pera nating mga Pilipino at hindi na uwi, hindi naging priority yung ghost flood control projects at ghost flood substandard flood control projects, nagawa yung 1,700 classrooms. Pero anong nangyari? 22 classrooms lamang ang nagawa. State of the nation is unsound. State of the nation is unwell. State of no achievement na naman sa Lunes, pang-5 edisyon. State of no accomplishment na naman, pang-5 edisyon sa Lunes. Litin ko, matagal na nating pinapanukala. Pakinggan ng pamahalaan, utilize the AFP Engineering Brigade. Kung ginamit yan, ako nakakatiyak ako, hindi kurap yung mga sundalo. Hindi lahat ha, merong iilan-ilan dyan. Pero yung mga kaibigan natin dyan, higit na maraming matitino at ang puso ay nasa sambayan ng Pilipino. Hindi lang 22 classrooms ang nagawa. Higit dyan ang magagawa. Hindi lang 22 ang nagawa. 22 lang. Ang target mo napakababa na nga lang. 1,700 trilyong piso sa most corrupt national budget noong 2025, ang output mo sa 1,700 target na classrooms, 22 lang. Kung ginamit sana ang mga tapat na lingkod bayan na nagmumula sa AFP Engineering Brigade, yung mga matitino at higit marami sila dyan sa DPWH employees, kung yan sana ang ginamit, higit sa 22 ang nabuong classroom. Baka yung buong 1,700 napakaliit na target ay na-achieve sana yan. Kaya lang, hindi yan ang ginawa. Kanya yung SONA, state of no achievement pa rin. State of no accomplishment pa rin. Yan ang nagiging problema. Kaya ginagabayan ko kayo, Thursday ngayon, ilang araw ay magkakaroon na naman ng 5 edisyon, ika-5 edisyon ng State of No Achievement. Tungo tayo sa housing para po maka-relate din yung mga kasundaluhan natin, kapulisan, yung mga lingkod bayan, whether you belong to the executive branch, to the legislative branch, or to the judicial branch. Atras tayo. Ano ba yung naging pangako noong kampanya, noong inaugurasyon ni Bongbong Marcos noong 2022, ano ba ang linalaman ng kanyang SONA noong 2022 pagdating sa usaping pabahay? Pag-usapan natin
yang pabahay. Sabi ni Bongbong Marcos at hindi niya pwedeng itanggi ito, pagkatapos ng kanyang termino, pagbaba niya sa 2028, hanggang 2028 lang yan ha, huwag tayong papayag na he will be there beyond June 30 noon of 2028. Hanggang 2028 lang yan. Hanggang 2028 lang yan si Bongbong Marcos. Ang sabi niya, 6 million socialized or low-cost housing units ang kanyang ibibigay, magagawa at magiging legasiya pagkatapos ng 6 na taon niyang panunungkulan bilang presidente. 1 million housing units per year. Yan ang kanyang pangako. Pangako ng Pangulo na napako. 6 million housing units. Sus ko po. Ang bagong paghahayag ng administrasyon doon sa 6 na milyong pabahay na kanyang ipinangako na ibibigay sa sambayan ng Pilipino para magkaroon na tayo ng zero backlog o hindi man ay napakababa na lang ng ating backlog sa pabahay. Yung 6 million niya, ang bagong pronouncement o pahayag ng kanyang administrasyon with only 22 months to go bago sila lumisan, ang tagal pa nun. 22 months pa nating magtitiis. 22 months to go, ang kanyang pahayag na naibahagi na nila ay 423,430 socialized or low-cost housing unit. So ang target, 6 million housing units by the end of his term. 1 million housing units every year during his incumbency. But their latest pronouncement, only 423,430 units ang meron lamang silang naipamahagi o handang ipamahagi. May catch pa yan ha. Yung 423,430 housing units, hindi lahat yan ginawa ng Marcos administration. Higit kumulang 259,365. Litin ko ha, yung kanilang press release o yung PR o yung propaganda, meron na raw silang naipamahagi o handang ipamahagi na 423,430 socialized housing units. Maliit pa rin yun. Bakit? Pangako mo 6 million bago matapos ang termino mo eh. Pangako mo 1 million housing units taon-taon eh. Pang-4 na taon mo na. Pang-5 SONA mo na. Ang handa ka lang ipamahagi o naipamahagi mo na ay 423,430 units. Again, may catch dyan. Pag qualified, ang daming nakatiwangwang na condominium units na dinevelop ng private contractors or private corporation. Buksan na lamang ninyo yung financing. Maging aggressive na lang ang pamahalaan sa financing. Bakit? Wala naman kayong maide-deliver na socialized housing units eh. Hayaan na ninyo na mangutang yung mga taong gobyerno, may capacity to pay naman yan. Of course, titingnan lang nila, yung titingnan lang ninyo, yung kaya nilang bayaran. Bigyan sana sila ng long-term loan or lease-to-own program. Ang daming pera ng pamahalaan. Ninanakaw lang gamit ang infrastructure projects kuno ng DPWH, gamit ang flood control projects kuno ng Marcos Jr. administration. Hanggang ngayon ay walang napaparusahan. Ang i-highlight siguro sa SONA na ikulong si Senador Dante Marcoleta. Hindi tungkol sa flood control projects yan. Hindi yan dahil sa ghost flood control projects. Hindi yan dahil sa flood control scam. Hindi yan dahil sa flood control corruption. Hindi yan dahil sa substandard ghost flood control projects.
Yan ay dahil sa political persecution. Alam naman ng mga huwes yan, wala namang plunder dyan. So dito sa pabahay, para naman merong magkaroon ng semblance sa merong economic activity, something is going on in the country in terms of our economy, bigyan ng long-term loan or lease to own yung mga kawani ng gobyerno. Yung ating mga nagbubuwis ng buhay. Yan ang ating dapat prioridad. Hindi yung nagwawaldas at nagnanakaw ng buwis ng sambayan ng Pilipino.